Sa loob ng maraming taon, madalas nating naririnig na ang Pilipinas ay isa lamang mamimili ng mga eroplano, pyesa, at teknolohiya mula sa ibang bansa. Pero ngayon, tila unti-unti nang nagbabago ang sitwasyon. Isang malaking balita ang lumabas na maaaring magkaroon ng malaking epekto hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa kinabukasan ng AFP Modernization Program. Isang pangunahing supplier ng Boeing ang nakatakdang magtayo ng aerospace facility dito mismo sa Pilipinas. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano kaya ito makakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating Armed Forces of the Philippines? Kung gusto ninyong malaman kung bakit mahalaga ang proyektong ito at kung paano ito maaaring magbukas ng bagong yugto para sa lokal na industriya ng aviation at depensa, samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Kamakailan ay inanunsyo na ang Hitcon Asia Incorporated, isang kilalang kumpanya na nagsusupply ng mga kagamitan at composite repair solutions para sa Boeing, ay formal nang pumirma ng 25 taong kasunduan kasama ang Clark International Airport Corporation o CIAC para magtayo ng manufacturing, material distribution, at in-shop composite repair facility sa loob ng Clark Civil Aviation Complex. Para sa mga hindi pamilyar, ang Hitcon ay matagal nang kinikilalang kumpanya sa industriya ng aerospace. Itinatag pa ito noong 1978 at nagbibigay ng iba't ibang kagamitan para sa commercial at military aviation. Kabilang dito ang mga hot bonders, heat blankets, at iba pang mga materyales na ginagamit sa pagkukumpuni at maintenance ng mga modernong eroplano. Sa unang tingin ay maaaring isipin ng ilan na isa lamang itong ordinaryong negosyo. Ngunit sa totoo lang, napakalaki ng kahalagahan nito. Sa kasalukuyan, agresibong isinusulong ng pamahalaan ang plano na gawing pangunahing aviation at aerospace hub ng bansa ang Clark. Ang layunin ay makahikayat ng mas maraming international companies na magtatayo ng kanilang mga pasilidad dito sa Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng CIAC, ang pagpasok ng Hitcon ay isa sa pinakamahalagang hakbang para mapalakas ang Clark Aviation Capital. Inaasahang mas dadami pa ang mga kumpanyang may kaugnayan sa aerospace at maintenance services na mamumuhunan sa bansa. Ngunit bakit ito mahalaga para sa AFP Modernization Program? Una sa lahat, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling kakayahan sa maintenance, repair, at overhaul o MRO. Sa kasalukuyan, maraming bahagi ng maintenance ng mga advanced aircraft ang umaasa pa sa ibang bansa. Kapag may kailangang ayusin o kumpunihin, madalas ay kailangang ipadala pa ang ilang components sa labas ng Pilipinas. Ang problema rito ay tumatagal ang proseso at mas malaki ang gastos. Sa pagpasok ng mga kumpanyang tulad ng Hitcon, nagkakaroon ng pagkakataon ng bansa na magkaroon ng mas maraming local capabilities pagdating sa aerospace technologies. Bagamat hindi direktang gagawa ng fighter aircraft ang bagong pasilidad, malaking bagay pa rin ang pagkakaroon ng expertise sa composite repair technologies. Tandaan na maraming modernong military aircraft ngayon ang gumagamit ng composite materials upang mapagaan ang timbang at mapataas ang performance ng mga eroplano. Kabilang dito ang iba't ibang fighter jets, transport aircraft, helicopters, at maging ang ilang unmanned aerial systems. Kung mas lumalawak ang kakayahan ng lokal na industriya sa ganitong larangan, mas magiging handa rin ng bansa na suportahan ang maintenance requirements ng mga military assets sa hinaharap. Ikalawa, makakatulong ito sa paglinang ng mga Pilipinong inhinyero at mga highly skilled workers. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng defense modernization ay hindi lamang ang pagbili ng mga bagong kagamitan. Mas mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan ng mga tao na magpatakbo at magpanatili ng mga ito. Kapag may mga international aerospace companies na nagtatayo ng kanilang operasyon sa bansa, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na matuto ng mga makabagong teknolohiya at proseso. Sa pagdaan ng panahon, maaaring mabuo ang isang mas malawak na aerospace ecosystem kung saan hindi lamang maintenance ang kayang gawin ng bansa kundi maging ang paggawa ng ilang components at specialized systems. Ito ang ginawa ng ilang bansa ngayon ay may matitibay ng defense industries. Ikatlo, maaaring makahikayat pa ito ng mas maraming foreign investors. Sa industriya ng aerospace, mahalagang magkaroon ng matatag na supply chain. Kapag nakita ng ibang kumpanya na matagumpay ang operasyon ng Hitcon sa Clark,
posible ring sumunod ang iba pang mga supplier ng malalaking kumpanya gaya ng Boeing at iba pang aerospace giants. Ang resulta nito ay mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, mas maraming teknolohiya ang papasok sa bansa, at mas lalong mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng aviation. Sa katunayan, hindi lang ang HitCon ang nagpapakita ng interes sa Clark. Sa mga nakaraang buwan, patuloy ding lumalawak ang iba't ibang maintenance at aerospace project sa lugar. Unti-unti nang nabubuo ang imahe ng Clark bilang sentro ng aviation activities sa Southeast Asia. At kapag nangyari ito, hindi lamang mga commercial aircraft ang makikinabang. Posible ring makinabang ang military sector. Kung sakaling dumating ang panahon na magkaroon ng mga bagong fighter aircraft ang Philippine Air Force tulad ng F-16 Block 70 o maging ang KF-21 Boracay, napakahalaga na mayroon ng matatag na aerospace support ecosystem sa loob mismo ng bansa. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagdepende sa mga banyagang maintenance facilities at mas mapapabilis ang suporta sa mga assets ng ating hukbong panghimpapawid. Bukod dito, maaari ring magkaroon ng mga oportunidad para sa kooperasyon sa pagitan ng mga pribadong kumpanya, mga universidad, at mga institusyon ng gobyerno. Sa pamamagitan ng research at development, maaaring magkaroon ng mga programang magbibigay ng pagsasanay sa mga susunod na henerasyon ng aerospace engineers at technicians. Hindi malayong sa hinaharap ay makakita tayo ng mas maraming Pilipinong eksperto na direktang nakikibahagi sa paggawa at pagdisenyo ng mga makabagong aerospace technologies. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung hanggang saan aabot ang magiging epekto ng pagpasok ng HitCon sa bansa. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang pagtatayo ng isang pasilidad ng supplier ng Boeing dito sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng investment. Isa itong senyales na unti-unti nang kinikilala ang Pilipinas bilang isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang aerospace industry. At para sa AFP Modernization Program, ang ganitong mga development ay maaaring magsilbing pundasyon para sa mas malawak na industrial capability na kakailanganin ng bansa sa mga darating na dekada. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ng isang modernong sandatahang lakas ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga eroplano, barko, o missile. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng sariling kakayahan, sapat na kaalaman, at matatag na industriyang susuporta sa mga ito. At kung magpapatuloy ang ganitong mga proyekto, maaaring hindi na lamang tayo maging simpleng mamimili ng teknolohiya. Maaaring dumating ang panahon na ang Pilipinas ay maging isa na ring mahalagang manlalaro sa industriya ng aerospace sa rehiyon. At para sa maraming Pilipino, ito ay isa ng malaking hakbang patungo sa mas matatag, mas makabago, at mas handang kinabukasan para sa ating bansa at sa ating Armed Forces of the Philippines.